Hello, hello, Libra Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for April 2026. Nasa 4th month na po tayo ng taon, ang bilis ng mga araw. So alamin po natin kung ano naghihintay sa inyo. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Libra ang mensaheng dapat nilang malaman for the month. Inhale and exhale your cards for the month. You have... Siya nga pala mga Libra, thank you po ha sa lahat po ng mga hindi nag skip ng ads, sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, and especially sa mga nag-support po sa atin every time na meron po tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you po. So keep on liking, keep on commenting, and keep on not skipping the ads. Salamat po. So, in your reading for the month, at the background, meron kang the Two of Cups. Meron kang 2, 2, 2 here. Talagang tatlong 2. Ibig sabihin po, you're aligned to your higher self. Kung ano yung pinapagawa sa iyo sa langit, ay ginagawa mo sa lupa. So, this is really about your destiny. Nakatadhana itong mangyari ngayon. Okay? So, the Two of Cups in your background is telling you this time, Libra, na panahon na to have a clear communication pagdating po sa mga kontrata, sa partner mo, sa lover mo, or negotiation, agreement, kung ikaw man ay may kausap na kliyente or may binibenta ka man, panahon daw to na bala mo this month ay malinaw na communication. Kapag nagawa mo daw yan, lahat ng bagay na kukunin mo ay papabor sa iyong outcome. So ngayon pa lang kung meron kang planong kausapin tong taong ito or plano mo magpa-interview dyan, mag-apply or magkaroon kayo ng negotiation, ihanda mo ang sarili mo sa malinaw na komunikasyon para talagang sure ball yung success sa usapan na ito. Okay? Importante yan. So in your core energy, meron kang the Ace of Swords. Si Ace of Swords, clarity ang ibig sabihin nito. Kung merong malabo sa mga usapan, kung merong hindi sure sa mga ugnayan, kung merong mga nakabitin or nakabinbin na mga bagay tapos hindi mo alam kung ano yung posisyon mo o kung ano yung mangyayari doon, makakaasa ka that clarity will come to you this month. Yung mga bagay na malabo, sigurado na. Yung mga bagay na hindi malinaw, ngayon, meron ng kasiguraduhan. No? So makakaasa ka na hindi ka na mangangapa, hindi ka na mag-iisip masyado, at hindi ka na mangangamba sa mga paparating dahil malinaw na sa'yo kung ano yung mga dapat mong gawin. Okay? For others, Libra naman dyan, this is a card of breakthrough. Ano po? Kung dumanas ka ng hirap nitong Marso o Enero o last year, this is your guarantee. This is your sign na starting this April, makakahinga ka na or makakalagpas ka na sa lahat ng bigat or hirap na pinagdaanan mo nitong nakaraan. This is you surviving, no? Surviving what happened or mending kung ano man yung mga nangyari before, and heto ka, nakasurvive ka, nakapasa ka, nakalagpas ka. Definitely a breakthrough para sa inyo. Okay? Ace of Swords, clarify natin. You have the Hanged Man, yes. Lahat na nakabinbin, lahat na nakabitin, lahat ng mga nahinto, lahat ng mga hindi ka sigurado, ngayon lilinaw na. Makakaalis ka na sa stuck energy mo, makakaalis ka na sa kinalugmukan na yan. Merong kakausap sa'yo para sabihin na, huy, Libra, okay na. Huy, Libra, may go signal na. No? So asahan mo ngayong buwan na to, aandar na yung mga dapat umandar, walang pagkaantala, walang pagkahinto, dire-diretso na. Congrats po. Okay? So, Libra, since ito ay April reading, monthly reading, ano yung mga balak mong makuha this month? Ano yung mga pinakahinihiling mo na gusto mong ma-receive ngayong April? Comment down below, i-manifest na natin so that it will come to you. Susulat na po sa baba. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kayong the Two of Wands. Si Two of Wands, pinapayuhan ka Libra to double check your plan. Double check your papers. Meron ka daw dyan na nakakaligtaan,
Panahon na para bisitahin mo, para makita mo kung saan ka medyo nagkamali or medyo dapat i-improve, dapat baguhin, or dapat ayusin. Okay? Nakita ko dito na medyo skim and scan ka lang sa mga ginagawa mo eh. Panahon to really go on with the detail. Okay? Yung detalye ang tingnan mo. Maaring doon ka pa pumalya kapag nagkamali ka ng tingin. Okay? Pero sabi dito, your plan, some of you ay baka balak mag-travel. Meron ako nakitang mga travel cards here. Talaga namang meron sa inyo lilipat na ibang kumpanya, lilipat na ibang bahay, lilipat na ibang property or maaaring bansa, no? May plano ka to have something new in your life. And this transition sa buhay mo ay nangangailangan talaga ng konkretong plano. Hindi pwedeng bara-bara lang or ito na yung initial plan, yun na yun. Sometimes kailangan mo pa siyang i-review, no? Para makita kung talagang tama at kung talagang practical. Okay? So bago gumalaw, klaruhin muna ang plano. The Two of Wands, the Six of Pentacles. Sabi dito, what you give is what you take. Okay? Kung ano ibibigay mo, yun din ang babalik sa'yo. Kaya kung takot kang sumugal sa buhay mo ngayon, huwag kang aasa ng growth. Kung takot kang sumubok ngayon, ay nako, paano mo makukuha yung desire mo? So it's all about you. Panahon na to para mag-effort ka sa mga bagay na gusto mong ma-receive. Okay? Some of you nakita ko, I don't know why, yung visa approved, yung ticket okay na, meron sa inyo na problema sa maleta, sa gamit, it will be solved soon. At makakalarga ka na sa gagawin mo na ito. Kaya nga sabi ko, importante na yung plano mabuo muna bago tayo gumalaw para yung ma-receive mo pabalik ay magandang outcome din. Okay? Important yan for you. So, Libra, this month, ano bang mga balak mo sanang bago na ma-achieve? Comment down below. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the 10 of Cups. Meron kang 10 here, talaga namang may 10 pang isa. Completion, success, accomplishment, pagtatapos, or pagbubuo, no? Talaga namang ready ka na pumasok sa next level ng life mo. Iiwanan mo na yung nakasanayan, iiwanan mo na yung comfort zone, ready ka nang tumulay, magbigay, mag-effort sa mga bagong bagay. At asahan mo na pagbalik niyan, pabor sa'yo yung outcome. Okay? 10 of Cups in what you need. Sinasabi dito na panahon to really talk to your family. Ramdam ko dito na kailangan mong plansyahin yung suporta sa'yo ng family mo. Merong mga family issues dito na hindi na kayang patagalin pa or palagpasin or i-ignore. No? So kausapin na daw kung sino man tong concerned person na ito sa buhay mo. Talk to that person, wag nang patagalin yung issue para magkaroon kayo ng harmonious relationship. Okay? Tinatanong ka ng yung spirit guides Libra, kailan mo ba huling nakabond ang family mo? Kailan kayo huling lumabas? Kailan kayo huling nagsama-sama? Panahon na to this month, itong Abril na to be with them. Okay? Kunin mo yung chance ng bakasyon, ng day off mo, o tong mahal na araw, to be with your family para manatiling matibay, matatag ang ugnayan. Okay? 10 of Cups. The 5 of Cups. Okay? Pinapayuhan talaga kayo ng pamilya mo, Libra, no? Na mag-move on na sa mga bagay na talagang nakapanakit sa bawat family member. Example, meron kang issue sa kapatid mo, meron kang issue kay pinsan. Sabi, move on na tayo. No? Panahon na para huwag nang balik-balikan pa yung mga bagay na natapon na, yung mga bagay na nagawa na, nangyari na. No? Learn to move on and talk. Pag-usapan, communicate, meet in the middle. No? Learn to negotiate, learn to makisama, makibagay, umunawa para magkaroon ng harmonious at matibay na relasyon sa pamilya. Move on, te. Okay? Importante yan for you. Bakit kailangan mag-move on? Hindi dahil sa malaki yung kasalanan or maliit yung kasalanan. Para sa iyo yun. Para makagaan sa loob mo, para mapanatili mo yung saya at sigla ng pamilya. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the 10 of Pentacles. Yes,
Ten of Pentacles at talagang nakaapekto dito sa ating Ace of Swords. Sinasabi dito na panahon na for you, Libra, para asikasuhin yung mga bagay na long term. Example, long term na trabaho. Baka ngayon talaga namang may kontrata na, hindi ka na temporary lang, hindi ka na on call lang, talaga namang meron ka nang mapanghahawakan na kontrata, parang ganyan. O kaya for some of you, may negotiation para sa bagong lupa, bagong property. Ngayon, wala nang stagnancy, dire-diretso na yan, wala nang tigil. O kaya ito ay for your retirement. Kinakausap mo yung mga tamang tao para paghandaan yung retirement mo. So kung ano man tong long-term things, kung ano man tong mga pangmatagalang bagay na inaasikaso mo ngayon, pinapayuhan ka ng yung spirit guides na magkaroon ng klarong communication para makuha mo siya at wala nang nakabitin pa o nakabinbin. Para alam mo kung paano siya hahawakan, para hindi ka na maghintay ng matagal, at para alam mo yung pwesto mo o yung status mo sa bagay na ito. Okay? Kung trabaho man to, pera, career, mana, or project, importanteng malinaw sa iyo ang bawat usap para hindi ka nakabitin ng ganyan. Okay? Ten of Pentacles. The Two of Cups. Yes, talagang pinapayuhan ka pag-usapan. Kung partner mo man to, lover mo, o magulang mo, o katrabaho mo, kung ano man tong kaching-kaching or opportunity or malaking pera na pinag-uusapan dito, na property pwede rin, kailangan daw pinag-uusapan. Kung kailangan nyo maghati-hati kayo. And itong usap na to, hindi usap malabnaw. Kailangan usap na gets mo siya, gets kanya, alam mo yung inaasahan mo sa kanya at siya din. Equal, patas, okay? Para alam mo din yung mga dapat mong i-anticipate at hindi ka mauwing lugi, okay? So pag-usapan nyo yan with a certain person, okay? Nakita ko dito na huwag ka na lang basta-basta o sa isang bagay. Huwag kang basta-basta maniniwala lang sa sinabi niya. Kailangan klaruhin. Kailangan meron kayong pipirmahan. Kailangan meron kayong panghahawakan. May witness, no? Para pagdating ng araw, kung ano man tong inaasahan mo, makuha mo talaga siya as is. Okay? So, kailangan ng clarity para walang nakabitin na bagay. Okay? In the area of your near future, meron po kayong the World card. Okay. In the near future, ang tabayanan mo, 21 days, 21 weeks, or 21 months after watching this video, makukompleto mo na yung dapat kompletuhin. No? Meron kang nilalakad ngayon, maaaring papeles, dokumento, interview. Nakita ko dito, pabalik-balik ka na, no? Makakaasa ka na mabubuo mo rin yan, matatapos din yan, lalarga ka na. Okay? For many of you, ready ka ng isara or i-close yung nangyari in the past, which is good for you. Panahon talaga to for you to move on, magkaroon ng ending 10, 10, 10, and completion sa mga nangyari noon para makapasok ka na sa bagong portal ng buhay mo. Okay? New level, new era ito, Libra. So kung ano man yung mga dapat iwanan na sa past, iwanan mo na yan para hindi maging pabigat at para magkaroon ka talaga ng magandang andar moving forward. Kung ikaw man po ay babiyahe, lilipat ka ng ibang kumpanya, ibang trabaho, ibang bansa, ibang bahay, no? Nakita ko dito, nandoon ang katiwasayan sa bago. Okay? So good luck po sa inyo and congrats. The World card, the Hermit card. Yes, doon mo mahahanap yung talagang mga para sa'yo. Alam ko nag-soul searching ka na. Iniisip mo, saan ba talaga ako pupunta? Tama bang gawin ko to? Ano ba talaga yung direction for me? You've been asking yourself a lot of questions. Maaring existential crisis ito, no? Talaga namang nai-stress ka sa halaga ng buhay o sa halaga ng trabaho mo o sa kung saan mo babalak dalhin yung buhay mo next 2 years, ganyan. So sinasabi dito na the answers will come, you will know what to do, you will end something na nagpapahirap sa'yo, at ready ka ng puntahan at tulayan yung naisip mo at nabuo mong klarong bagay in the near future. Example, ngayon ay na-realize mo ayaw ko na palang mag-office. Gusto ko nang itayo yung aking sariling negosyo na talyer halimbawa. So dahil klaro sa iyo yon, hindi ka nabitin, gagawin mo na siya. Kakausapin mo yung mga dapat kausapin para magawa mo na yung long-term dream mo. At heto ka. Sarado na yung past,
Nasa long-term dream ka na ng talyer at ginagawa mo na siya. You feel fulfilled, you feel happy, you feel like I have accomplished what I want at alam ko na yung purpose ko. Parang ganon, no? So kung ano man yung iiwanan mo at gagawin mong bago, you will know na para sa'yo yan. Okay? In the area of what your challenge for the month, meron kang the 10 of Wands. Sabi dito, Libra, panahon na para bitawan mo yung mga obligasyon or yung mga task or assignment or duties na hindi mo na dapat pasanin pa. Okay? Meron kang mga pinapasan sa buhay mo na hindi naman talaga responsibility mo. No? Kung ikaw ay kapatid or anak, baka maaari namang ipasa mo na sa ibang kapatid or sa ibang anak yung hindi mo na kayang bitbitin pa. Kasi nga busy ka na sa ibang bagay. So, bisitahin mo yon, tingnan mo yon. Ano ba yung mga pinapasan ko na kaya ko naman ng bitawan and ipasa sa iba. Example, si pinsan mo, inaalagaan mo pa rin kahit kaya naman na niya sarili niya. Parang ganyan. So, alamin mo kung ano yung nagpapabigat sa'yo. Kausapin mo, no? Magkaroon kayo ng heart-to-heart talk para gumaan yung sa'yo. Okay? Importante yan. 10 of Wands. The 5 of Pentacles. Yes, bigat na bigat ka na hirap na hirap ka na Halimbawa, ikaw lang ang mag-isang pumapasan ng usaping pera sa bahay. Hindi mo na kayang saluhin lahat ng financial aspect. So, find someone na tutulong sa'yo para akuin yung ibang bagay or umalalay sa'yo sa ibang bagay. Ganon din halimbawa sa trabaho, no? Lahat na lang ng work nila, ikaw ang kumukuha, ikaw ang pumapasan. Panahon na para makawala ka dyan sa maling sistema na yan and talk to them, no? Ibigay mo sa kanila yung rightful duties nila para makagaan sa'yo. Okay? Importante yan. Makakaalis ka sa struggle mo ngayon kung kaya mong bitawan yung kabitaw-bitaw. Okay? In your fortune, you have navigating by the stars, follow your bliss. Sabi dito, puntahan mo yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo. No? Huwag kang mag-guilty, huwag kang mahiya, or huwag kang matakot ma-judge kapag pinuntahan mo or sinunod mo yung magpapaligaya sa'yo. Okay? Follow your bliss. In your fortune, meron kang the 2 of Wands. Si 2 of Wands, sinasabi dito, Libra, ngayong buwan na ito, makinig ka, ngayong buwan na ito, makakapag-decide ka na about something. Okay? Meron kang mahirap na aspeto sa buhay mo nitong nakaraang buwan, nakaraang taon na parang hirap na hirap kang mamili. Hirap na hirap kang mag-decide or magsalita ng isang pagpapasya, no? So ngayon makakaasa ka, mahahanap mo na yung better side or better option sa bagay na ito, no? Sa palakpakan, end of struggle is here. Talaga namang you will now decide sa pintuan or desisyon na pipiliin mo. And naramdaman ko dito, magaan sa loob mo ito. You will know. You will realize na, ay, ito yung gusto ko. Ay, ito yung pipiliin ko. Ay, ito yung pupuntahan ko. That decision will be the best decision para sa'yo. Okay? 2 of Swords, the Page of Swords. Okay? Sabi dito, may darating na good information. No? Itong good information na to ang makakatulong sa'yo para makapamili ka na. Example, nahihirapan ka mag-decide kung Canada ba or Australia. Pero yung dumating sa yung information ay Libra, nakapasa ka sa Canada. So, imbis na pamilian mo yung iba pang bagay, sa Canada ka pupunta dahil dumating yung confirmation. Parang ganon. Okay? So, kung ano man yung bumabagabag sa yung choices or options, may darating na kaliwanagan, this information of good news will help you decide quickly. Okay? So, congrats po. Kung baga sabi mo, ay, gets ko na, clear na, alam ko na pupuntahan ko, may nag-confirm. So, makakapag-decide ka na. Okay? In your divine messages, meron kang, be bold and make the first move. Panahon daw to para maging mas matapang, humakbang, sumuong, sumugod, wag mahiya, wag nang sayangin yung oras. Okay? In your divine messages, the Chariot card, yes, ikaw ito. Dapat daw handa ka ng umandar ngayon, handa ka ng tumulay sa bagong bagay, ready ka ng bitawan yung kabitaw-bitaw, ready ka ng lumayo sa mga bagay or tao na wala nang saysay or wala nang dulot na maganda sa buhay mo this April. Meron kang journey na pupuntahan na bago.
Alam ko na contemplate mo na to, napag-isip-isipan mo na, pero sabi dito ang kinakailangan ikaw. Umaksyon ka, gumalaw ka para ito yung magkaroon ng magandang resulta sa'yo. Hanggat hindi ka gumagalaw, walang mangyayari dito. Ikaw ang hinihintay ng swerte mo. Okay? Good luck po and congrats. The Chariot card, the Six of Swords. Yes, talagang abante, abante, abante. May progress, may pagsulong, may pag-andar, may gumagana na, may resulta na, may update na, kumbaga. Kaya kapag humakbang ka ngayon, makakaasa ka ng smooth transition, smooth na pag-andar. Narinig ko dito, takot ka lang daw eh. Takot ka lang sumubok, kaya iniisip mo na baka mahirapan ka, baka matalo ka, baka ma-reject ka. Pero kung handang-handa ka na, mararamdaman mo ito na, ay, kaya ko pala, dire-diretso ko na. Parang ganyan, okay? So good luck and congrats. This is really a good sign of success, great outcome, at talagang pabor sa'yo yung mangyayari. Congrats po. Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have leg, stepping into a new experience. Yes, talagang bagong adventure ito, bagong experience. Good luck and congrats po. Claim mo to. You also have shield, you need to defend yourself. Siyempre, sa mga bagong gagawin, sa mga bagong desisyon, maraming tao sa paligid ang kukwestiyonin ka. Kaya importante, defend yourself, stand your ground, and prove to them na tama ka. Okay? You also have June. O mga Libra, meron ba kayong special occasion pag June? Halimbawa, birthday ni kapatid, ni anak, or anniversary. Kung meron po, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman, meron daw po kayong milestone pagdating ng June. Congrats po. You also have Barrel. You feel something is lacking in your life. Perhaps love, money, or goal. Meron kang mga kakulangan na gusto mong ma-fulfill this month. Makakaasa ka na kapag na-recognize mo kung ano yung mga kulang sa'yo, madali na para sa yung umaksyon para dyan. Okay? In the area of your outcome, para po sa buwan ng Abril, patulay ng Mayo, meron kang the Eight of Wands. Wow! Meron pong darating sa inyong mabilis na balita tungkol sa isang bagay o quick resolution, quick outcome, quick na proseso. Akala mo matagal pero mabilis lang pala, smooth transition lang pala ito, smooth travel lang pala ito. So, very, very good for you. Kung ano man yung mga hinihintay na nakabinbin, bibilis na yan ngayon, aandar na ngayon, makakaasa ka ng garantiyang sagot or garantiyang outcome na matagal mo ring hinintay. Many of you talaga ay magka-travel, no? May traveling kang gagawin ngayong buwan, kaya i-enjoy mo, gawin mo yung purpose mo dyan, huwag mo sayangin yung chance, okay? Eight of Wands, the Seven of Cups. Okay. Sabi dito may darating po sa inyo na pagkakataon na maaaring magbukas sa maraming pintuan para sa'yo. Example, this month darating yung isang good news about yung inaplayan mong scholarship abroad. No? So dahil nakuha mo yon, mag-o-open na sa'yo yung iba't ibang pintuan na kaakibat ng good news. O kaya halimbawa, yung good news ay okay na yung pwesto sa palengke, pwede ng rentahan. So dahil kinuha mo siya, magbubukas na siya ng maraming opportunity. Makaipon ka na, pwedeng mapadala mo sa school yung mga anak mo, mga ganyan. So kapag niyakap mo tong bagong opportunity na ito, it will lead you to new many doors. Okay? So good luck po and congrats. So, Libra, ito po ang inyong April 2026. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Libra today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.